Itim, na madilim na sandali ng aking buhay hanggang sa inagaw ako ng Diyos doon sa apoy. Yan. I was born June 19, 1956, so I am already 68 years old. At tuloy-tuloy kong nakilala ang Panginoon 1981. And then, nabaptize ako ng Holy Spirit 2010. Ayan. Hindi ko nagagamitin dito, sister, eh. Ha? Open mo na lang yung Bible verse siguro pag may binanggit ako. Okay. Noong una, siyempre, katulad din ni Jeremiah, sabi ng Diyos kay Jeremiah chapter 1, Verse 4, the word of the Lord came to me, saying, before I formed you in the womb, I knew you. Bago kita nilikha sa sinapupunan, nakilala na kita. Kaya hindi pa tayo pinapanganak ng Diyos. Lagi nating tandaan, mas una niyang nakilala tayong lahat. Kaya lang may dalawang pagkakilala na hindi mo alam na ganun ka nakilala ng Diyos. It's either nakilala ka niyang magtutuloy-tuloy bilang lingkod o makikilala ka niyang mag-uumpisa kang maglilingkod pero bandang huli. Kita nilikha sa sinapupunan, bagamat ako ay tutulong sa iyo, pero bandang huli, tatalikod ka rin sa akin. Or, tutulungan kita at bandang huli, tatalikod ka, pero magsisisi ka bandang huli. Okay? So, alin sa atin dito ang may ganong magiging kalagayan? Kaya sabi nga noon, examine yourself if you are still in faith. Baka feeling mo lang, nasa faith ka pa, pero sa totoo lang, nasa labas ka na pala. So, nung ako ay pinanganak, siyempre, hindi ko kilala ang Diyos. Kaya sabi niya dito, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. Yun. Hindi lang ikaw nakilala tayo ng Diyos, pero isinet apart ka na niya. Inihiwalay ka na ng Diyos. And then, sabi niya kay Jeremiah, I appointed you as a prophet to the nations. So, lahat tayo, kung nandito man tayo, unang kalagayan, kilala na tayo ng Diyos. Pangalawa, ay tinawag ka na ng Diyos at inihiwalay ka. Pangatlo, kaya ka tinawag ng Diyos sapagkat meron kang magiging ministry. Kaya sabi sa Romans chapter 8, verse 28, ano sabi doon? All things work together for good. For those who love God, and are called according to His purpose. Kaya kung tayo ay tinawag ng Diyos, dapat alam natin, ano ba ang purpose ng Diyos sa akin? Bakit ba niya ako tinawag? Kayo ba? Alam niyo ba? Sa palagay niyo, tinawag tayong lahat para magsimba lang. Yun. Kasi never akong nakabasa sa Bible na tinawag ng Diyos para magsimba lang. Lahat tayo ay bibigyan ng gift ng Panginoon na kung saan yung gift na yon ay gagamitin nating papuri
sa ating Panginoon. Ngayon, kung hindi mo alam ang purpose kung bakit ka tinawag ng Diyos, sorry na lang, may problema ka. Kasi parang pinasok ka sa isang basketball, pinasok ka ng coach mo, sige, pasok ka na. Kaya lang hindi mo alam ang papel mo, kung guard ka ba, center ka ba, or shooter ka ba, hindi mo alam. Kaya naglalaro ka lang sa loob. Hindi mo alam ang magiging papel mo. Tinawag ng Diyos ang kanyang bayan, may kanya-kanyang purpose, may kanya-kanyang ministry, para saan? Para magtagumpay ang buong iglesia. Now, kung hindi mo alam ang bakit ka tinawag ng Diyos, pamparami ka lang sa loob ng iglesia. Baka nga ang problema dito, sakit ka pa sa ulo ng iglesia. Kasi hindi mo alam ang ginagalawan mo. So you have to pray to God, Lord, ano ba ang ministry ko? Bakit mo ako tinawag? Taga-attend lang ba ako every Sunday? See? Mahalaga po yun. Kaya sabi, all things work together for good for those who love God and are called according to His purpose. Okay? So, isa sa mahalagang malaman natin, bakit ka tinawag ng Diyos? Noong ako ay pinanganak, siyempre, wala akong kilalang Diyos. At ang sabi nga ng aking mga magulang ay at the age of 3 years old, buntik na akong mamatay, nagkasakit daw ako, hanggang sa inihahanda na yung magiging kabaong ko. Yun. Sabi ng lolo ko raw, sabihin lang siya, kung namatay na ako, ay ipaghahanda na ako ng kabaong. Di ko alam yon. Hanggang sa nagkaisip ako, lumaki ako sa lola ko, hindi ko nakagisna ng isip ang aking mga magulang, kaya nung dumating ang mga magulang ko, hindi ako lumalapit sa kanila. Tuwing tinatawag ako, lagi yung sinasabi, be, ganun lang ko ng ganun. Tapos, takbo agad ako sa lola ko. Yan. Pero, bandang huli, hindi na nakatis ang tatay ko, pinalo ako. Sa aking pagkaalala, hindi palo ang naramdam ko, parang in-injection na daw ako sa puwet. Kasi batang-bata ka, hindi mo masyadong alam hindi mo maalala lahat. Pero simula noon, tuwing tatawagin ako ng tatay ko, lapit na ako ng lapit sa kanya. Kasi nakaramdam ako ng palo. Okay. Pero may isa akong ugali na lumaliit pa ako. Masyado akong mayabang, masyado akong showy. Hanggang sa yung kuya ko, kasi pangalawa ko sa amin magkakapatid, lagi akong nagpapakita ng galing ko. Okay. Kaya doon sa balkonahe ng lola ko, pinapakita ko doon sa mga kapatid ko na kaya kong humawak doon sa isang haligi, na paikot-ikot ako doon sa poste, pero nakatungtong ako doon sa bakod ng balkonahe. Akalaan nyo ba namang nakabitaw ako at nahulog ako? Ang taas no, mataas pa dito. At the age of mga 6 years old yata ako noon. Mabuti na lang. Tumama ako doon sa mga baboy na kumakain. Yun. At ang ganyan nangyari noon ay takbo ako dahil takot ako sa baboy, takbo agad ako sa hagdanan. Ginabukasan daw nilagnat ako. The question is, nasaan pa rin ang Diyos doon? So hindi ko alam kung may Diyos. Diba? Ganun lang ang edad mo, larong bata. Pero kung susuriin ko unti-unti, nandun pala ang Diyos, kaya lang hindi ko lang alam. Yan. Kaya lahat tayong ganito. Simula nung ikaw ay ipinanganak, hindi mo alam, hindi ka pa nga pinapanganak. Di ba? Hindi natin alam kumikilos na ang Diyos sa buhay natin. Yan. Bakit? Yung mga nag-aral ng reproductive system. Sino nag-aral ng reproductive system sa eskwelahan? Yung family planning. Alam niyo yun, di ba? Sa isang pagbuga ng lalaki, 1,000,000 ang lumalabas na sperm cell. Tama?
At lahat yung milyon na yun, nag-uunahan doon sa iisang Excel ng babae. Doon pa lang, pinakita na sa ng Diyos, doon pa lang marami ka ng karibal. Milyon ng karibal mo para ikaw yung manalo at ipinanganak ka ngayon. You see? Totoo yun. Kaya nga, you are not born a loser. You are born winner. Kaya lang nanalo ka, hindi dahil sa galing mo. Nanalo ka, na maipanganak ka, dahil nilid ka ng Diyos. At makapag-penetrate ka doon sa Excel na yon. Kaya ngayon pa lang, isipin mo na, nung ikaw ay ipinanganak, panalo ka, pero hindi mo alam, gumawa agad ang Diyos. Kaya, Brother Joselito, swerte ka't pinanganak ka. Ang dami mong karibal. No? Di ba? Maging sa kaligtasan na marami tayong magiging karibal. Bilyon, trilyon ang tao na nabuhay mula kay Adan. Okay? Hanggang ngayon, kung bibilangin mo ang tao, palagay ko, naging trilyon na lahat. Pero sabi, pagdating sa usapin ng kaligtasan, konti lang. Kaya pag naligtas tayo, grabing saya. Now, pagdating ko ng grade 1, abay, wala akong honor, laro lang, ang isip ko lang, puro laro. Grade 2, nasa row 1 ako, pero laging napapalo ang kamay ko dahil walang assignment. Yan. Grade 3, nasa row 4 ako. Yan. Tapos, puro galis ako noon, tinatawag akong, may kanta palagi noon galisin, yung Super Das. Ngayon, yan, yung mga patalastas. Siksik ng galis si Pipito, walang magawa si Pipito, kundi magbutas na mga medyas. Siyempre, pag puro galis yung nagmedyas ka, di ba, dumidikit yung kugan. Yan. Ginagawa ko noon, hinahabol ko lahat ng nangununukso sa akin. Pikon ako. Yan. Pero itong kamay na to, mandurukot itong kamay na to. Yan. Tuwing may tumitira sa bahay namin, sabi ng lola ko, matulog na kayo. Siyempre, matutulog kami. Pero yung kamay ko, pumapasok doon sa ilalim ng kama. Nakakapa ko yung mga maleta ng bisita namin. Nakakakuha ko ng pera. Yan. Kunwari, gigising na, tapos kung ano ng mga binibili ko sa labas, mga laruan, yan, mahilig kami. Laruan. Tapos, pag tinanong ako ng kuya ko, saan mo nakuha yung pera? Ang daming pera. Nandito, napulot ko lang sa labas dito, nahukay ko nga dito eh. Yan, maniwala ang kuya ko. Tapos lilibre ko mga kapatid ko. Yan. Pero, nasaan ang Diyos? Wala pa rin ang kilalang Diyos. Diba? Hanggang nakaranas ako ng First Communion. Sabi nga noon, bago ka mangungumunyon, mangumpisal ka muna lahat ng kasalanan mo. E di, nakaload na ako doon sa pare. Sabi niya, ang tagal niyang naghihintay. Tinanong niya ako, mangungumpisal ka ba? Sabi ko, opo. Sabi mo na lahat ng kasalanan mo. Sabi ko, hindi ko po alam ang mga kasalanan ko eh. Diba? Bata ka eh. Sabi ng pare, sige, isa-isahin ko sa iyo ha. Sabi mo lang sa akin kung opo. Mga ganun lang. Kasi hindi mo alam ang kasalanan. Wala ka pang alam sa salita ng Diyos. Diba? Ganun yun eh. So,
1995, nag-aral ako sa probinsya. Ay, second honor ako doon. Diba? Kaya lang, proud ba ang tatay ko dahil naka-second honor ako? Siyempre hindi, probinsya yun eh. Diba? Mas madalas nga, hindi kami pumapasok eh. Paglabas namin, akyatan agad kami sa mga puno ng bayabas, pitas-pitas, sakay ng kalabaw. Yun ang buhay namin. Pero sabi ng teacher namin, Absolute, second honor ka, pero sabi mo sa lola mo, magpadala ng isang manok ha, at saka isang beer para sa mga bisita. Opo, dala agad. Siyempre, second honor, di ba? Pagdating sa Manila, sinundo ako ng tatay ko, pinakita ko yung ribbon ko, baliwala. Diba? So, nasaan ang Diyos? Wala pa rin. Yan. Kaya lang may mindset kasi ako na wag mo kong masyadong mamaliitin dahil tatanggapin ko lahat ng challenge. Ayan, ganun lang. Yun ang mindset ko. Wag lang ako matcha-challenge, hindi ko pagbubutihin. Ayan. So, grade 6, abay, 77 ang grade ko. Ang general average ko, 77. Habang nakaupo ang tatay ko, sinasabitan ng ribbon yung mga kaklase ko. Sabi ng tatay ko, hindi ka ba nahihiya sa akin, anak? Sila may mga honor, ikaw wala. Siyempre, tiklop ako doon. Yan. Tapos, ng grade 6 nga ako noon, may laro yung baseball. Baseball. So, habang naglalaro ng baseball, medyo lumampas yung pagpalo ng bat doon sa bola, tumama doon sa catcher. Laki ng bukol dito. Sabing gano'n ng teacher ko, Absolute, lika. Bili ka ng yelo para doon sa bukol. Yung 25 centimos, noong panahon na yon, na mga 1969, binili ko lahat yung 25 centimos. Alam niyo, dala-dala kong yelo, ganyang kalaki. Bloke. Sabi ng teacher, mahalaga yung 25 centimos noon. Sabing ganun, parang party yung pupuntahan mo. Siyempre, kakahiya, no? So, ang ginawa na, kaya lang may dalawa kami ng kaklase ko, hindi binigay yung card namin. Nung panahon ng kuhaan na ng card, hindi binigay. Ang ginawa ko, sabi ko doon sa kaklase ko, Alan, nanakawin natin yung card natin kasi uuwi tayong wala tayong card. Papagalitan tayo ng tatay natin. Yung teacher namin, Jumingel, ayun. Paglapit ko doon sa table niya, kinuha agad yung card namin. Tapos umuwi na kami. Yan. So naka-enroll kami ng high school. Pero nasaan ang Diyos? Wala pa rin ako alam, siyempre. High school kami, first year high school, taghirap kami. So, wala talagang pang matrikula noon. 8 piso lang ang matrikula noon sa Quezon City High School, sa Kamuning. Kaya diyan ako lumaki talaga sa Kamuning. Matagal ako sa Kamuning. Quezon City High School. 8 piso lang. Tuwing examination, 8 piso. Wala akong pambayad. Nangungutang ako, pero walang bayaran. Ganon. Yan ang buhay ko eh. Magaling ako mangutang, magaling akong ng tao. Pero tuwing Sunday, uma-attend kami ng Legion of Mary. Sino naka-attend dito ng Legion of Mary? Nung Katoliko. Ayun, Legion of Mary, di ba? Wala kang gagawin, mag-rosary. Yan. Tapos konting kwentuhan, pagkatapos uwian na yon. Ganun lang buhay namin every Sunday. Pero wala pa rin akong alam sa Diyos. Yan. Second year, siyempre, kabubuhan ko, bagsak ako sa section 4. Siyempre, nakakaya na naman, pero na-challenge ako, sabing gano'n, ng mga kaklase ko, section 2 ko dati, first year, bagsak ako sa section 4, yung mga kaklase ko nung first year, naging section 1, di kasama ako sa mga bagsak, ano? Siyempre, na-challenge na naman ako, ginalingan ko yon. Okay? Kaya tuwing may competition kami sa science, sa mathematics, natatalo ko yung section 1. Okay. Pagdating ng third year, ayun, nagkaroon ako ng parang first love.
Yan, di ba? High school, first love yan eh. So, doon ko na umpisang magdasal. Bakit? Puro busted ang inaabot ko tuwing nanliligaw ako. Kaya pagka manliligaw ako, pupunta muna ako sa Sacred Heart of Jesus sa Kamuning. Yan. Nandun yung Sacred Heart of Jesus sa Kamuning eh. At kapag may bibigay akong anumang regalo, Scrabble man yan, bulaklak man yan, iaalay ko doon sa Sacred Heart of Mary. Yan. Sana, Panginoon, sabi ko, sana tanggapin yung bulaklak ko, sana tanggapin yung regalo ko. Pagdating doon sa eskwelahan, tameme naman ako, hindi ako makapagsalita. Inuwi ko lang lahat ng bagay na hindi ko maibigay. Tapos puro busted pa yan. Alam niyo naman ang high school life, di ba? Mas madalas nandiyan nag-umpisa yung mga first love, ganyan. So, wala pa rin ang Panginoon sa akin. Fourth year high school, yung first love ko, may iwan ko na dahil nag-martial law. Yan, martial law. Uwi lahat kami ng Mindoro. Siyempre, may iwan ko yung first love ko. Sobrang lungkot. Nakasakay kami sa barko, halos gusto kong talunin. Tumalon sa dagat para bumalik lang sa Maynila. Yeah. So, wala sa akin ng Panginoon. Wala. Pagdating ko ng college, first year college, nakapasok ako sa eskwelahan ng Roman Catholic Church, which is yung Divine Word College. Ayun, ang mga nagtuturo doon, mga pare. Yan. Doon ako unti-unting naugbuksan ng konti sa Word of God. Pero kasabay ng Word of God doon, alam niyo mga pare, ang mga simbahan, ang mga eskwela ng Katoliko, bihira silang magbasa ng Bible, pero mas mahilig silang magturo ng philosophy. Yan. Kaya ang mga Jesuits, mga Katoliko, mga pare, hindi sila masyado magaling sa Bible, pero pagdating sa philosophy, ilalampasokan yan. Yan. Sa sobrang pag-aaral ko ng philosophy, ethics, logic, theology, sa eskwelahan na yon, lalong nawala sa akin ng Panginoon. Bakit? Ang galing ko sa philosophy, ang galing ko sa logic. Kahit yung kuya ko, labanan ko tungkol sa presence of God, hindi yan totoo. Yan. Hanggang sa kayabangan ko, pinaglalaban ko na walang Diyos. Hindi yan totoo. Yan. So may nagkukumbinsi sa akin na meron Diyos, lalabanan ka agad ng philosophy. Talo agad. Yun. Kasi, pero wala pa rin akong nararamdaman sa Diyos. Yung philosophy ng mga libro na yan, nung araw wala pang detector sa library pagka naglalabas ka ng libro. Wala pang detector. Ang gagawin ko, dahil patay na patay ako sa libro ng philosophy, nakakita ako ng mga libro, kukunin ko lang yan, isisiksik ko lang dito sa loob ng aking briefs, lalabas na ako. Ang dami ko na uwi ng mga philosophy books. Yan. Wala akong ginagawa, basahin lang yun. Yan. Kaya yung philosophy na yan, pag nagturo ako sa inyo, talagang baka mawala kayo sa Panginoon. Okay? Pero tandaan ninyo, may ibinigay sa akin ang Diyos na talento pagdating sa mathematics, reasoning, logic, yan. Hanggang sa science nga namin yung laboratory namin na chemistry, gumawa ako doon ng yung pulbura. Ano ba yun? Yung gunpowder. Kukuha ko ng mga chemicals sa loob ng chemistry namin. Basa ako ng libro, gawa ako ng gunpowder. Pinaputo ko sa loob ng aming siyempre nagalit, no? Hanggang sa lumipat ako dito sa Fiat University. Alam niyo yung Fiat dito sa Quiapo? Yan. Diyan ako nagkumuha ng engineering. So kumuha ako doon ng Bachelor of Science in Chemical Engineering. Yan. So marami akong alam tungkol sa chemistry. Kaya lang alam niyo, no? Ang lahi namin na Joselito, kahit anong talino namin noon, pag na-in love kami,
Sira ulo kami. Yan. Okay. Sino dito hindi nasira ang ulo dahil sa pag-ibig? Nawawala sa linya hanggang sa hindi ako nakatapos. Yan. Ganun talaga yun. Pero, tandaan ninyo, nasa college ako, palibasa, hindi pa sa ulado ng mga teachers yung mga mukha namin lahat, yung mga kaklase kong hindi magagaling sa mathematics, ako kumukuha na examination nila. Bakit? Kasi wala akong pambayad ng matrikula. Kaya pagka nakapasa sila, sasabihin, absolute, pasado kami. Sabi ko, ano gagawin natin? Wala akong pambayad. Hindi bibigyan ako ng pamatrikula. Pero may pamatrikula naman talagang binibigay sa akin ng nanay ko. Saan ko dinadala? Siyempre, pipila ako doon sa mga bold movies. Diba? Sabihin doon sa mga sinehan, yung Crown Theater na yan, galugad ko lahat yan. Yung Palace Theater na yan, galugad ko yan. Sasabihin, malapit na magsara, papasok na yung, lalabas na yung mga palabas na mga bold dito. Abay, nakapila ka agad doon. Diba? Nasaan ang Panginoon? Wala pa rin. Diba? Kaya itong mga sinehan dito nung araw dyan, napasok na lahat ng mga sinihan ng mga may bold movies. Yan. Okay. Pero alam nyo, pagdating ng fourth year college sa ako, supposed to be matatapos ka na, 5 years kasi yan eh. Na-inlove ako dun sa misis ko. Yan. Hanggang sa, nag-decide akong tumigil sa pag-aaral. Pero nagmakaawa pa rin sa tatay ko. Sabi niya, anak, tapusin mo, konti na lang. Engineer ka na, anak. Sabi ko, sige po. So sabi ng tatay ko, seaman siya eh. Padadala kita ng matrikula mo. Okay. Pero nung panahon na yon, may anak na ako. Nakita ko yung kailangan focus ka doon sa pag-aaral mo ng engineering. Focus ka. Kaya lang matrikula lang meron akong pera. Wala akong pambuhay sa family ko. Joselito, wala akong pambuhay. So, ang ginawa ko noon, hindi alam ng tatay ko, tumigil ako sa pag-aaral. Sabi ko, titigil na lang ako sa pag-aaral. Pero wala pa rin akong kilala sa Panginoon, ha? Wala pa rin. Ang ginawa ko noon, nag-apply ako kung ano-ano mga application ang ginawa ko. Mag-janitor man yan, pero hindi ako makakuha ng mga pang-managerial. Kinukuha ko janitor. Pero kahit janitor, pag nilagay ko yung aking resume, okay, ganito ako, scholar ako ng ganito, pagdating sa mga pasado ko, kung ano, nire-reject ako sa janitorial. Bakit? Overqualified. Okay. So, ang ginawa ko, para matanggap lang ako, sa janitor, rejected ako, nag-apply ako ng conductor ng bus. Sino nakakita ng Didyos dito? Nabutan niya na yung Didyos, di ba? Yan. Didyos sa transit. Okay. Pagpirma ko doon sa mga resume, sabi ko, bubo ako sa ganito, bubo ako sa ganyan. Di tanggap agad. Yan. Di kalahating taon nag-conductor. Nasaan ang Panginoon sa buhay ko? Wala pa rin. Yan. So, wala akong dasal-dasal, wala akong baliwala lahat sa akin kasi palaban nga ang isip ko, palaban. Yan. Hanggang sa naging scholar ako ng FIATI, kinuha ko ng FIATI, sabi nga nun, ay magaling ka naman, maging laboratory stockman ka na lang dito. So, nagtrabaho ako sa FIATI, habang may sweldo ako noon, minimum din ng sahod ko noon sa FIATI, tapos libre pa yung matrikula ko. So, siyempre, mas lalo akong yumabang. Okay. Mas lalong nawala sa akin ng Panginoon kasi bilib ako sa sarili ko. Pero ito ang nangyari sa buhay ko, nagkasakit ako ng hika. Alam niyo yung asthma, di ba? Ang hirap huminga. So, tuwing aatakihin ako ng asthma, Joselito,
aakyat ako mula doon sa Industrial Valley Subdivision, aakyat ako sa Labor Hospital, ilang beses kong akyatin yan para lang magpa-injection. Okay. So, scholar ako ng Fiati, may sahod ako sa Fiati, pero may sakit ako. Para hindi ako mahirapan sa pag-akyat papunta doon sa Labor Hospital, doon ako sa may damuhan ng Labor Hospital natutulog. Yun. See? At hanggang naging asawa ko nga yung misis ko, ang nangyari noon, para mabuhay ko lang family ko, nagbote dyaryo ako. Yan. Kung ikaw ay nag-tricycle, ako magbubote. Yan. Ay, kaya ko masigawin niya yung bote. Bote. Jari bote. Di ba? Minsan, pag ginagabi na ako sa daan, nagsisigaw na lang ako ng kalokohan, panggabing bote. Yan. Di ba? Pero nagtataka ako sa buhay ko, marami na inggit sa akin dahil pag umuwi ako, punong-puno yung kariton ko. Yan. So, nagtataka lang ako. Tapos, unti-unti ako nagdadasal. Sabi, Lord, kasi yung pagbobote dyaryo, yung tricycle din, di ba? Hindi mo alam kung ilan sasakay sa yung pasahero, di ba? Ganon din sa pagbobote. Hindi mo alam kung sino tatawag sa'yo. Yan. Kaya lang may isa akong ugali na kapag yung lugar na yon, parang ang hirap pasukin, parang nakakatakot pasukin, mas lalo kong pinapasok. O, di ba? Kasi yung iba, sabi ko, ba't nilalampasan yung lugar na yon? Nakakaya doon, nakakatakot. Ako iba nakakaya, ay papasukin ko yon. Alam mo, sasabihin sa akin ng mga tao doon, ang swerte mo, ikaw ang pumasok dito. Ang lakas ng loob mo. Minsan pa nga, tulog pa yung mga tao, kakatukin ko O, bakit? Bote. Yan. So, ganun na naging buhay ko. Doon ko binuhay ang family ko. Hindi lang yon. Ang misis ko, pagkagabi, siyempre, walang bote dyaryo. Kapag gabi, sumasakay ang misis sa kariton, sasama yan sa akin. Sabi ko sa kanya, Ma, huwag kang mag-alala. Pagdating ng araw, kotse yung sasakyan mo. Yan. Pinalalakas ko loob niya, pero grabe yung pananampalataya ko nang unti-unti na ako nagdadasal. Okay. Alam niyo ba, after that was 1981 pala. Okay, 1979 nagbobote dyaryo ako. 1981 nagkaroon ako ng una kong sasakyan. Ford Fiera. Yun. Okay, hanggang sa nakabili ako ng jeep, nakabili ako ng kotse, nakabili ako ng truck. Pero bago ko nangyari sa aking buhay yon, okay, college pa lang ako, lagi ako nakakapanaginip ng 198 na number. 198 na number. So, hirap na hirap kami noon. Tumaya ako ng Swift 6, dapat meron 198. Talo. Hay alay. 198. Talo. Lahat na yata ang ginawa ko, basta may 198, sabi ko, kasi ilang beses ko napapanaginipan yan. Hanggang sa college na ako, 198 pa rin napapanaginipan ko. Kaya sabi ko sa misis ko, nagsama kami ng misis ko, bagong taon yon, 1980. 1980, hindi ko malimutan yon. Sabi ko, 198, siguro, sabi ko sa asawa ko, siguro 1980, yayaman na tayo. Abay, nagpuputo ka na, magtatapos tayo na 1980, wala pa rin kaming kayamanan. So, binuksan ko yung Bible. May Bible kami, pakalat-kalat lang yun. Nabasa ko, binuksan ko, Deuteronomy chapter 28. Ano yung nakalagay sa Deuteronomy chapter 28? Nakalagay doon, kapag susunod ka sa akin, susundin mo ang aking lahat ng mga utos, pagpapalain kita, payayamanin kita, lahat ng kahilingan mo, bibigay ko sa iyo, at ikaw yung magiging ulo, hindi ka na magiging buntot. Sabi ko, ang ganda nito Ang ganda nito, sabi ko.
Ano kayang page nito para matandaan ko? Nagulat ako, page 198. Nagulat ako, sabi ko sa miss ko, Ma, ito na yung umpisa ng pagtagumpay natin. Alam nyo, sa totoo lang, doon nag-umpisa yung pag-angat ko. Doon nag-umpisa yun. Hanggang sa, yun pala, bata pa lang pala ako. Na-realize ko yung 198 na yun, doon ako tatawagin ng Diyos. See? Hanggang sa pinag-aralan ko, sabi ko, Lord, tulungan mo akong maintindihan ko ang pananampalataya. Hindi ko alam ang pananampalatayang ito. Binigyan niya ulit ako ng panaginip. Sa panaginip na yon, nakasakay ako sa kalabaw. Merong isang nagmamaneho na mahirap lang siya. Sumakay ako sa likod niya. Pero sa dinadaanan namin, puro punong kahoy na mga sanga-sanga na mga patay. Sabi ko, ay, naku, masasabi tayo, ilag tayo. Pero relax lang yung nagmamaneho ng kalabaw. Bandang huli, nakalampas kami doon na hindi man lang kami nasabi. Kaya nung nagising ako, bago ako nagising, narinig ko may nangangaral doon, John 3:16. Hindi ko rin alam yung John 3:16 na yan. Ang sabi doon na isang mga ngaral, ano sabi sa John 3:16? Ang sino man sumampalataya sa akin, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, pinikit ko ulit yung mata ko, John 3:16 ng John 3:16 sa utak ko. Hanggang sa, buksan ko nga yung Bible, tinignan ko yung John 3:16, yun nga nakalagay. Sabi ko, ito na. Sinasagot na ng Diyos ang aking panalangin. Kaya doon, alam nyo, hindi naman porke paglapit ko sa Panginoon, tagumpay agad. Alam nyo, sa totoo lang, kapag inumpisa hanggang tawagin ng Diyos, sasabayan ka ng mga puro pagsubok. Yan. Sumasabay ang puro pagsubok. Hindi ko alam na yung pagsubok pala na yon, inuunti-unti na rin akong patatagin ng Diyos. Kaya sabi rito, Ecclesiastes 7, chapter 7. Nung nakabili ako ng jeep, ito yung unang inilagay ko doon sa pintuan ng jeep na binigay sa akin ng Diyos. Ang sabi sa chapter 7, verse 2, it is better to go to a house of mourning than to go to the house of feasting. Yan. It is better to go to the house of mourning than to go to the house of feasting. For that is the end of all men, and the living will lay it to his heart. So sabi ko, yun pala yung wisdom, no? Kaysa dumalo ka sa marami mga kapistahan, dumalo ka sa, saan? Sa mga namatayan. Kaysa sa isang handaan, dalang lahat ay mamamatay, dapat ay lagi itong isipin ng mga buhay pa. Next verse, anong sabi doon? Verse 3. Ang kalungkutan ay mas mabuti kaysa kaligayahan dahil ang kalungkutan ay nakakatuwid ng buhay ng tao. Di niyo ba napansin yung parang masyadong ironic? Di ba laging isip natin, punta tayo sa mga masasaya. Kaya mapapansin natin, kapag may mga handaan, kainan, dumadami ang tao. Pero sabi mong, punta tayo doon sa mga hirap na gagawin, halos walang dumarating. Pero ito nakatanim sa isip ko noon pa. Kaya sabi ko, pag nakakita ako na masyadong sayahan, masaya masyado pero nawawala ang Panginoon, sabi ko, mas okay na sa akin dito sa tahimik lang ng buhay. Basta mahalaga, nakafocus ako sa Panginoon. Okay? Sa verse 4, ito na. Sino ba yung mga marurunong na tao? The heart of the wise is in the house of the mourning, but the heart of the fools is in the house of the mirth. Okay. Laging iniisip ng marunong ang kamatayan, pero ang hangal, ang laging iniisip ay kasiyahan. Okay.
Ecclesiastes chapter 1. Chapter 1, verse 18. Dahil habang nadadagdagan ang kaalaman ko, nadadagdagan din ng aking kalungkutan. Bakit kaya nakakalungkot? The more na mas marami kang alam, the more na mas nakakalungkot. Alam niyo bakit? Kasi the more na mas marami kang alam sa salita ng Diyos, the more na mas marami kang naintindihan sa salita ng Diyos, marami kang nakikitang mali sa ginagawa ng tao. Ang mahirap pa doon, sinasaway mo na yung tao, pero ikaw pa ang ginagawang negatibo. See? Kaya ano nagiging buhay namin? Malungkot siyempre. Pero yung kalungkutan yun, nagpapasaya din sa amin. Bakit? Kasi nakikita namin ito yung tunay na salita ng Diyos na dapat nating nakafocus doon. Bakit? Ang lahat ng tao papunta sa kamatayan. Tandaan natin yan. Habang wala pa yung rapture, ang kamatayan, nakatutok lahat sa atin yan. Katulad nga ng kwento kanina, masaya, nung isang araw, kinabukasan patay. At maraming tao ang ayaw pag-usapan yung kamatayan. Bakit? Kinatatakutan yan. Pero matakot man o hindi, tandaan mo, tanggapin mo ang realidad na ito. Ang realidad na ito, na lahat tayo papunta doon. Yes, pinagaling ka ng Diyos. Pero habang nandito ka sa laman, tandaan natin, yes, nagmilagro ang Diyos, pinagaling ka ngayon. Pero habang ito ang laman mo, pabalik-balik lang ang sakit. Mawawala lang yung sakit kapag yan ay pinalitan na ng isang bagong laman. Kaya kung ikaw man ay pinagaling ng Diyos sa ngayon, that is just temporary kasi gusto lang niyang ipakita sa iyo na I am God the healer. But that is not yet the eternal life. Kaya ako, tanggap ko, mamatay ako. Magkaroon ako ng sakit, tanggap ko yun. Pinagaling ako sa kidney, tanggap ko yun. Pero kung babalik ang sakit ko sa kidney, tanggap ko rin yun. Bakit? Nandito pa tayo sa lamang, nabubulok. Huwag tayong matakot. Ang matakot ka, yung tinatawag na mawala ka sa kamay ng Panginoon. Doon ka matakot. Bakit? Ecclesiastes chapter 12, verse 13. Ecclesiastes chapter 12, verse 13. Ngayon, nabasa mo na ang lahat ng ito. Ito ang aking huling payo, sabi ni Solomon. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos dahil ito ang tungkulin ng bawat tao. Ano pa? Verse 14. Sapagkat hahatulan tayong ng Diyos ayon sa lahat ng ating ginagawa. Mabuti man o masama, hayag man o hindi. Ang ending nating lahat, tandaan natin, is the judgment day of God. Hindi na, kahit anong activities ang gawin natin, kahit anong dami natin gawing paglilingkod sa Diyos, huwag nating isipin na tayo lang yung naglilingkod sa Diyos. May iba't ibang paraan na ang tao naglilingkod sa Diyos. Kahit mga Katoliko, naglilingkod din yan sila. Kahit tayo naglilingkod din sa Diyos, kaya lang iba't iba lang ang paraan natin. But we are not counted because of that service. We are counted if you are following the commandments of God. Kaya sabi na, nabasa mo na lahat, alam mo na. Pero ano dapat natin gawin? Buong katungkulan ng tao, matakot ka sa Diyos, sundin mo mga kautusan niya. Sapagat lahat tayo ay haharap sa paghatol na yon. Kaya nga, hindi binibilang ng Diyos ng ilan ba na-baptize mo? Diba ang sabi sa Matthew chapter 7? Panginoon, sa pangalan mo, nakagawa kami ng maraming milagro. Yes, okay. Panginoon, sa pangalan mo, marami kaming na-evangelist. Yes, okay. Panginoon, marami kaming nagawa dahil sa okay lang yun. But the question is, kumusta ang buhay mo? Nabago mo yung ibang tao pero sarili mo hindi na mabago.
Walang pagbabago. So wag nating kwentahan ng Diyos pagdating sa bagay na yun. Alam niyo, sa totoo lang, may dalawang nakikipag-usap sa tatay ko. Ako bilang anak, at yung mga tagalabas na hindi naman anak pero nakikipag-usap sa tatay ko. Pagdating sa tagalabas, sasabihin ng tatay ko, okay, may schedule tayo. May schedule tayo 3:00. After that, mag-schedule ulit tayo sa meeting. Pero ako bilang anak, walang oras yan. Pag gusto kong kausapin ng tatay ko, hindi sasabihin ng tatay ko, sandali, 3:00 lang tayo dapat mag-usap. Ginawa niyo ba sa anak niyo yan? Pagka kinausap ka ng anak mo, sasabihin may schedule tayo, may ganun ka? Sa Diyos, kapag anak ka ng Diyos, walang schedule sa Diyos. Kaya kung ikaw ay nagsisimba tuwing linggo lang at doon ka lang nakikipag-usap sa Diyos, hindi ka kasi anak ng Diyos. Pero kung anak ka ng Diyos, kahit tapos na ang simba, kahit sa kalsada ka, alam niyo ba, sa totoo lang, nagmamaneho ako ng motor. Kung minsan nakakalimutan kong magdasal sa Diyos. Di ba? O Celito, nangyayari yun eh. Tapos kumunti ka na ma-disgrasya, ay, salamat, Lord, ilingatan mo ako. Alam niyo, kahit na Kristiyano na ako, pastor na ako, napapamura ako doon sa pag nagkamali ng cut sa akin. Totoo yun. Gago talaga yun. Diba? Gumaganon ako. Totohanan ito. Sira ulo yun. Tapos biglang magsisisi ako. Yan, di ba? Kaya sabi nga sa inyo, araw-araw nagkakasala pa rin tayo. Di ba? Nagkakamali pa rin tayo. Kasi kung hindi tayo nagkakamali, hindi mo na rin kailangan si Kristo sa buhay mo. Dahil nagkakamali pa rin tayo araw-araw, kahit naka-receive na tayo ng Holy Spirit, pero nagkakamali pa rin tayo. Ang kagandahan sa Holy Spirit, hindi kanya agad iniiwan. Bakit? Ang gagawin kagad sa'yo ng Holy Spirit, kukonsensyahin ka na agad. Magsisi ka. Pero kung wala na siyang Holy Spirit, nagkasala ka, tuloy-tuloy na yun, wala nang pagsisisi. Bakit? Ang trabaho ng Holy Spirit is what? To rebuke you. To inform you of your sin. Kaya nga hanggat nakakaranas ka at nakakaramdam ka na merong dumadagok sa puso mo, it means nandyan pa rin ang Holy Spirit. Kaya lang, wag mo lang ituloy-tuloy ang grieving the Holy Spirit. Do not resist the Holy Spirit. Bakit? Kaya mo nare-resist kasi nandyan nga yan. Para kay isang radyo na may resistor. Yun ang trabaho ng resistor para hindi mag-overload yung kuryente. Alisin mo yung resistor doon sa transistor o ng mga electronics. Alisin mo lahat ng resistor. Papasok ang kuryente, sunog ang kuryente mo. See? Kaya may nagre-resist. Kaya yun ang pasalamat natin sa Diyos palagi. See? Now, kaya sabi nga sa inyo, na ang pakikipag-usap sa Diyos, dahil anak ka ng Diyos, walang pinipiling oras yan. Bakit? Kaya kang pakinggan ng Diyos. So, it is not a program. Pero kung ikaw'y tagalabas, program sa iyo ang pakipag-usap sa Diyos. Okay, magdasal tayo ng ganitong oras. Bakit? Ang pagdadasal ba, ganung oras lang? Kung ang problema, walang oras na dumarating. Tama? May oras man dumarating ang problema? Okay, magkakaroon ka ng problema ng 3:00, kaya 3:00 magdadasal ka. May ganun ba? Wala. Pero hindi naman masama na magkaroon ng schedule ng prayer and worship. Hindi naman masama. Pero kung ikaw yung anak ng Diyos, walang oras yan. Bago dumating ang problema, nagdadasal ka na. Kahit wala pang sounddown, nagdadasal ka na. Kahit hindi pa nagdadasal ka na. You see? Kasi, parang anak ko rin yan. Minsan, ang sarap ng tulog ko. Kakain ako. Ha? Sabihin mo sa mama mo, ayaw ni mama eh. Di ba? Bangon ka. Di ba? Anak mo yun eh. Pero may kakatok sa labas.
Ilang beses akong tumanggi. Meron po namamali mo sa labas pa. Meron. Sabi mo, wala ako. Tapos ang usapan. See? Kaya napakahalaga sa Diyos yung pagiging anak. Bakit? Anong sabi sa John chapter 1 verse 12? Okay, John chapter 1 verse 12. Ngunit ang lahat ng tumatanggap at sumasampalataya sa Kanya ay binibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Yun ang masaya doon. Kapag binigyan ka ng karapatang maging anak ng Diyos, you can talk to God anywhere, anytime, whatever is the situation. As long as you need it. Pero pag sabi ng anak ko, Pa, kain naman tayo sa labas. Bakit anak? Nagugutuman ka ba anak? Hindi naman po. Gusto ko lang mag-unwind. Saka na lang anak. Diba? Kasi alam mong hindi naman kailangan. Okay. Pero pagka naramdaman mong kailangan anak mo, gagawa ka ng paraan. Okay. Hindi ka nagwo-worry. Hindi ka nagwo-worry doon sa kapitbahay mo pag may sakit. Nag-worry ba kayo? Na may sakit yung kapitbahay nyo, nag-worry ka ba? Nag-alala ka. Pero yung anak mo, ilang araw na hindi kumakain. Nag-alala ka. Yung apo ko nga, sabing ganun, Pa, bumili ka ng Propan. Ilang araw na ito hindi kumakain. Bumili ako ng Propan, kamahal-mahal. Pag inom kahapon, Pa, itong apo mo, kumain na. Di, laging praise the Lord kami. Salamat sa Diyos. Di ba? As long as you are connected with God. Kung nandito ka lang dahil sa nagbibigay ka ng ikapo, dahil gusto mong kumita sa loob ng isang lingging ito, tanda mo, hindi ka anak ng Diyos. Business partner ka lang. But we are not business partner of God. You see? Kasi yung iba nagsisimba dahil gusto sa loob ng isang linggo may pagpapala. Pampautang ng loob ba ginagawa ninyo? Kaya ako magsimba ngayon kasi meron pa nga magsimba muna tayo. Bakit? Para mabawasan ng kasalanan. Bakit? Nakakabawas ba ng kasalanan ng simba? Hindi, di ba? Yan maraming mga maling konsepto. Magsimba tayo kasi parang wala nang dumarating ng pagpapala. Ha? Kasi, hindi ka sinabi ng Diyos na magsimba ka para pagpalain ka ng Diyos. Okay? Si Jesus saan nagpapagaling? Di ba sa kalsada? Nasa loob ba siya ng templo nagpagaling? The church is not a hospital. The church is a gathering of the people of God to worship God in unity. Okay. To worship God in unity. Pero pag uwi natin lahat, kanya-kanya tayong lahat na biyahe. Tama ba? May kanya-kanya tayong dasal. See? So yung iba kamisan na purihin natin ating Diyos. Let's glorify God. Purihin natin ang Diyos. Wala na pong malakpak, no? Diba? Alam mo, Brother Vic, natutuwa ako sa church dito Parang late reaction palagi. Ano ibig sabihin ng late reaction? Okay? Nagpatawa ako ngayon, hindi pa rin tumatawa. Nung paglabas na, doon na tumawa. Ba't ka tumawa? Ngayon ko lang naintindihan yung sinabi ni Pastor. Late reaction. Okay. Yung ating huling talata na gagamitin ngayon is 1 Corinthians chapter 10. Verse 31. Chapter 10, verse 31 ng 1 Corinthians. Ito ang maisasagot ko riyan. Okay. Ano man ang inyong gawin, kumain man, uminom man, gawin ninyo ang lahat sa ikapupuri ng Diyos.
Okay. Nakaupo ka man dyan, sa palagay ba natin, it is for the glory of God yung pag-upo mo dyan, pakikinig? Di ba? Kaya anuman ang ginagawa mo, kumakain ka man, umiinom ka man, umaawit ka man, nagsisimba ka man, anuman lahat ng gawin mo, lagi mong i-connect, nakakapuri ba ito sa ating Diyos? Okay. Bakit? Sa verse 32, huwag kayong gagawa ng kahit anong makakatisod sa pananampalataya ng mga Hudyo o hindi Hudyo o sa iglesia ng Diyos. Kasi baka ikaw rin ang nagiging dahilan ng katitisuran ng mga kapatid. So hindi lang basta pumupuri ka sa Diyos, gumagawa ka ng mga bagay na kaluwalhatian ng Diyos, kundi ingatan mo ang sarili mo na wag maging dahilan ng pagkatisod sa pananampalataya. Next verse. Sundin ninyo ang aking ginagawa, sinisikap ko na sa lahat ng aking ginagawa ay matutulungan ko ang lahat. Hindi ang sarili kong kapakanan ang aking iniisip, kundi ang kapakanan ng iba upang maligtas sila. So, huwag yung self-centeredness ang mahalaga dito. Kundi ang mahalaga dito is yung tinatawag na lahat din ng ginagawa natin ay sa ikabubuti ng ating kapwa. Makakatulong sa Kanya. Kaya papasok tayo doon sa sinasabi na all things work together for good. Bakit kaya sinabi yon? Sa Romans chapter 8, verse 28. Bakit kaya sinabi yon? Romans chapter 8, verse 28. And we know, alam natin na sa lahat ng mga bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umibig sa Kanya, na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Kaya nga, yung kwento ko kanina sa inyo, yung aking buhay, lahat ng kalokohan ko. Pero nung tinawag ka ng Diyos at inibig mo ang Diyos, pangit lahat ng umpisa ng buhay ko. Hindi maganda. Pero inayos ng Diyos yun dahil tinawag ka ng Diyos. Huwag mo nang pagsisihan yung dinaanan mo nakaraan. Kasama na sa kaysayan ng buhay mo yon. Huwag ka nang maghinanakit, huwag ka nang mapilayan dahil sa nakaraan mo. Inayos na lahat ng Diyos yun. At nandito ka ngayon. Kaya lahat tayo sa totoo lang. Lahat tayo, meron naman talagang patotoo sa Diyos. Bakit? Lahat tayo iba ang naging pasimulan natin. Lahat tayo matigas ang ulo. Lahat tayo walang kilalang Diyos. Pero nung dahil inihiwalay ka ng Diyos, tinawag ka ng Diyos. Kung sa ngayon medyo magulo pa rin ang buhay mo, huwag kang mag-alala. Why? Because you love God and are called according to His purpose. Huwag kang mag-alala. Aayusin lahat yan ng Diyos sa buhay mo. Okay? So, palakpakan natin ang ating Panginoon. So, sa ngayon, di ko alam kung paano altar calling gagawin ko sa inyo, pero sa tingin ko naman, hindi. Totoo naman di ba? Binago ko yung topic, Vic, di ba? May topic ako Yung topic ko na, magpapaiyakan na naman tayo di ba? Pero wala akong makitang problema sa inyo Pinalalakas ko lang ang loob ninyo na akala nyo kuminsan wala ang Panginoon. Akala nyo minsan hindi nyo nararamdaman ang Panginoon. Pero baybayin ninyo ang buhay nyo noon pa. Akala mo wala ang Panginoon, pero bakit nandito ka ngayon? Why are you here today? Si Joselito na yan. Di ba Joselito? Akala mo wala ang Panginoon, nagdudurog ka ng kung ano naman sinisinghot mo, kahit mabaho sinisinghot mo? Di ba? Pero hindi mo alam, kasama yon na inayos ng Diyos sa buhay mo. Inayos niya lahat ang buhay natin.
Kaya may nagtanong sa akin kahapon, sabi, Absolute, wala ka na bang plano na bumalik doon sa hanap buhay mo? Wala na, sabi ko. Nakalayas na ako doon sa araw-araw. Tama yung sabi kanina ng kapatid natin, araw-araw may Judith kang hinahabol. Araw-araw naghahabol ka ng habol sa tseke. May babayaran ka. Kahit may trabaho ko noon, ang ganda ng hanap buhay ko noon. Biro mo, 10 yung truck ko. Inalis lahat ng Diyos yun. Nakapagpatayo ng 4 na palapag na bahay, inalis lahat ng Diyos yun. May kotse, may jeep, maganda ang kita, inalis lahat ng Diyos yun. Kasi ang problema doon, nakatali ka na doon sa hanap buhay mo. Pero hindi ko naman sinabing lumayas na kayo sa hanap buhay ninyo. Pero tandaan ninyo, kapag ikaw ay nagtiwala sa ating Diyos, may hanap buhay ka man o wala, hanggang ngayon, buhay ka pa rin at kumakain, mga kapatid. Kasi, nung tinanggap ko ang pananampalatayang ito, 2009, tinanggap ko ang pananampalatayang ito, wala na akong naging hanap buhay, pero nasaan ako ngayon? Busog pa rin. Sasabihin ko minsan, magre-reduce na ako. Makaka-reduce ka ba? Lagi may pagkain sa harap mo? Mag-aayuno na ako. Mag-aayuno ka ba? Inaamoy mo yung masarap na pagkain sa harap mo? You see? Kuminsan pa nga yung pagkain nagiging problema ko na kung paano iiwas. Kung sa damit, ay, ang dami kong damit. Yung iba na nga, hindi ko na ginagamit di ba? See? Pero saan yun? Saan galing lahat yun? Dahil ba sa hanap buhay ko? Hindi. Dahil sa tulong ng ating Diyos. Okay? So, tumayo tayong lahat. It's time for us. Kaya sana mga kapatid, review your life. I-review nyo lang yung buhay ninyo. Makikita nyo sa pasimula pa lang pala, nandun na ang ating Panginoon. Ang buhay natin, ginabayan ng Diyos. Kinontrol niya ang buhay mo. Pero wag sanang masayang ang pagtawag sa iyo ng ating Diyos. Huwag sanang masayang ang pagpili sa iyo ng Diyos. Huwag sanang dumating ang isang araw na ikaw ay tatalikod sa Diyos. Kaya habang wala pa ang rapture ng ating Panginoon, ipagdasal palagi natin sa Panginoon, Lord, tulungan mo ako na magmahiwalay sa iyo. Gusto natin lahat ng kaligtasan. At ang Diyos lang, tandaan nyo, Diyos lang ang nakakaalam ng puso nating lahat. Kung ikaw man ay may pusong pag-aalinlangan, may pusong parang nahati ang puso mo sa sanlibutan at sa Diyos, manindigan ka, kapatid. Manindigan kang ibigay mo ang iyong buhay sa ating Panginoon. Bakit? Araw-araw may pagsubok. At pinipilit ng pagsubok na yan na nakawin ang puso mo papuntang pabalik sa sanlibutan. Kaya nga mga kapatid, strengthen yourself by the grace of God. Huwag nating sayangin ang biyaya ng Diyos na binigay niya sa atin. Kung meron man tayong dapat ipasalamat sa Diyos sa oras na ito, kinuha ka niya mula sa kadiliman. Galing ka sa magulong buhay. Pero nga dito ka ngayon. Kinuha ka niya para dalhin sa kaligtasan. Yun ang dapat mong ipasalamat sa Diyos. Lahat tayo may patotoo. Pero pag nireview mo ang iyong buhay, kapatid, mapapansin mo na ang kamay ng Diyos ay kumikilos nun pa sa buhay mo. Sa araw na ito, it's the day of thanksgiving to God. Isipin mo unti-unti,
sa buhay mo kung saan Kanya kinuha. Kung saan ka dinampot ng ating Diyos. Kung saan Kanya dinala at saan Kanya itinawid. Sapagkat ang buhay nating ito, ang talagang pupuntahan nating lahat ay hindi lamang makapasok sa church na ito. The mission of our God is to bring us all to the promised land which is in heaven. Nasa ikalawang hakbang ka pa lang ng paglalakbay natin na ito. Nandito ka sa lugar na kung saan kasama mo sa paligid mo ang kaaway. Kasama mo sa paligid mo ang lahat ng tukso. Pero huwag kang mag-alala. Be of good courage because Christ had overcome the world. But only call in the name of Jesus. Jesus, you are my Savior. Jesus, you are my helper. Araw-araw nangihina ka. Pero pansinin mo, araw-araw nandyan ang kamay ng Diyos sa buhay mo. Can you say, thank you, Jesus? Lagyan ninyo ng damdamin ninyo sa pasasalamat. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hindi maganda naging pasimula ng buhay ko, Diyos ko. Sa pasimula, hindi kita nakilala, Panginoon. Sa umpisa ng aking buhay ko, Lord, ay madumi. Akala ko doon ako magtatagumpay. But thanks be to the Lord for His great mercy. Salamat sa awa ng Diyos na kahit lumalaban tayo sa Kanya nung una, pinagtiisan niya lahat ng mga mura mo. Pinagtiisan niya ng Diyos ang lahat ng galit mo sa Kanya. Pinakinggan niya lahat ng reklamo mo. Pinakinggan niya lahat ng mga bagay na masasakit na sinasabi mo sa Diyos. Pinakinggan din ng Diyos lahat ng pag-ayaw mo sa Kanya. We are always rejecting God every day in our lives. But our God is listening. He keeps on moving. He keeps on doing great things in our lives. For our God is a kind God. And that kindness lead us to repentance. Salamat, Lord, sa lahat ng iyong kindness sa buhay namin. Kung wala ang iyong kabutihan, Lord, matagal na kaming nakahiwalay sa iyo. Pero pinagtiisan mo, Lord. Kasama kami sa pumako sa iyo, Lord. Kasama rin kami sa naghampas sa iyo, Lord. Kasama kami sa dumura sa iyo, Lord. Kasama kami nagpugtong sa iyo ng tinik, Lord, sa iyong ulo. Hindi ka namin binigyan ng koronang nararapat sa iyo. Pero pinagtiisan mo kami, Lord. Para kami maligtas lahat. Hindi ka sumuko, Lord, hanggat hindi mo kami matawag, Lord. Hindi ka sumuko para kaming lahat ay masama sa kaligtasan. Mahina kami, Lord. Madalas kaming sumusuko. Halos ayaw na rin namin, Lord. Pero hindi mo kami sinusukuan, Lord. Salamat sa mahabang pasensya mo sa amin. Salamat, Lord, sa mahabang paglilingkod mo sa amin. Sa sinapupunan pa lang, Lord, naglilingkod ka na pala sa amin. Nung pinanganak kami, Lord, naglilingkod ka na rin pala sa amin. Nung ipinanganak ako, Lord, marami akong kalaban sa panganganak na ito, pero ako'y tinawag mo para makasama. Hanggang sa ako ay naging bata. Naging binata, Lord. Hindi mo kami hiniwalayan.
Hindi namin alam nandiyan ka pala. Hindi namin alam, Lord, na yung presensya mo kalabig yung kasama. Hanggang sa mandaramdaman namin ang iyong presensya sa aming buhay, Lord. Dito ka namin pinasasalamatan at nandito kami ngayon, Lord, kasamang mga pumupuri sa iyo. Alam namin, Lord, na marami kaming mga hindi nagagawa sa iyo. Pero Lord, patuloy kang gumagawa sa buhay namin. Thank you, Lord. Buksan mo palagi ang aming puso, Lord, so that we may feel your presence in our lives. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Lahat ng mga sa araw na ito'y nangusap sa puso niya ang ating Diyos. Kung naramdaman mo na nangusap sa iyong puso ang Diyos natin, palakpakan mo ang ating Diyos. Dapat lang. Alam mo, Silito, ano kay? Nararamdaman mo ang pinatatawid ka talaga ng Diyos. Pero mo, lumabas ka, walang pera. Wala kang pangkain. Lahat tayo, pinatatawid ng Diyos. Siya ang nagbubuka lahat ng dagat. Hindi kanya pinababayang malunod sa dagat. Pinalalakad kanya sa tuyong daan. Ibig sabihin, Diyos mismo ang nagbubuka ng dagat hanggang sa makarating ka sa lupang pangako. Ay, sarap na. Nararamdaman niyo ba ang kapayapaan sa isip niyo ngayon? Kung iyong alalahanin lahat na nakaraan mo at hanggang ngayon, makikita mong hindi ka pala nasabit. Hindi ka pala nasabit sa mga tuyong kahoy. Nakatawid ka sa isang kalagayan na hindi mo akalaing Diyos na ang gumagabay sa iyo. Kaya hindi ko nababalikan yung dati kong trabaho. Dito, sa dati kong trabaho, maraming due date. Marami kang hinahabol. Dito, bibigyan ka ng kapahingahan ng Diyos. Ang Diyos ang palaging may due date sa iyo. Siya nagtatakda ng oras niya para sa iyo. Pero sa sanlibutan, ang sanlibutan ang nagtatakda ng araw mo. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.